Ako si Eileen. Parehong magsasaka ang aking mga magulang. Pasikat pa lang ang araw ay nagsisimula na silang magtrabaho sa bukid. Pero hindi nagtagal, nagkaroon ng malubhang karamdaman si tatay na naging sanhi ng kanyang mabilisang pagpanaw. Dahil sa pagkawala ni tatay, ay kinailangan kong huminto sa pag-aaral. Hindi na ako nakatungtong ng high school sapagkat kailangan kong tulungan si nanay sa pagtatrabaho. Namasukan ako sa karinderya ni Aling Nena bilang tagahugas ng mga plato at tagalinis ng mga mesa. Makalipas ang 3 taon, ay natuto na rin akong magluto ng iba't ibang mga ulam. Ngunit nangyari na naman ang isa pang trahedya sa aming pamilya. Natuklaw ng ahas si nanay habang siya'y nagtatrabaho sa bukid. Sinubukan pa siyang itakbo sa ospital ng kanyang mga kapwa magsasaka, ngunit hindi na siya umabot ng buhay. Pagkatapos mailibing si nanay, ay kinausap ako ng aking tito at tita. Gusto raw nilang ampunin ang mga kapatid kong sina Alfred at Aliana. Sila na raw ang bahalang mag-alaga at magpaaral sa kanila. Hindi naman ako tumutol dahil mababait naman sina tito at tita. Tsaka halos magkakalapit lang din naman ang mga bahay namin. Kaya palagi ko pa rin makikita ang mga kapatid ko. Ipinanganak ako at lumaki sa probinsya ng Quezon. Mula noong ampunin ni na tito at tita ang aking mga kapatid, ay mag-isa na lang akong naninirahan sa aming tahanan. Patuloy pa rin naman akong namamasukan sa karinderya ni na Aling Nena para kumita ng pera. Isang araw ay dinalaw si Aling Nena ng kaibigan niyang si Aling Lucy. Tubong Quezon din si Aling Lucy, pero kasalukuyang naninirahan sa Maynila. Habang nagkukwentuhan ang dalawa ay bigla akong tinawag ni Aling Nena. Eileen, ito nga pala yung kaibigan kong si Lucy. Naghahanap siya ng mga gustong mamasukan bilang kasambay sa Maynila. Wika ni Aling Nena. Iya, ilang taon ka na ba? Tanong sa akin ni Aling Lucy. 16 years old na po. Sagot ko naman. Marunong ka ba ng mga gawaing bahay? Opo, sanay po akong maglinis, maglaba at magluto. Marami nang alam lutuin niyang si Eileen. Ako kayang nagturo dyan. Sabat naman ni Aling Nena. Iha, baka gusto mong mamasukan bilang kasambay sa Maynila. 5,000 kada buwan ang sweldo. Libre ang pagkain at may sarili kang kwarto. Wika ni Aling Lucy. Opo, sige po, sagot ko naman. Sige mamaya, tatawagan ko yung magiging amo mo tapos babalitaan kita bukas. Kinabukasan nga ay bumalik si Aling Lucy sa karinderya. Nakausap na raw niya sa telepono ang mga magiging amo ko at pumayag na ang mga to na mamasukan ako sa kanila bilang kasambahay. Makalipas ang 3 araw ay isinama na ako ni Aling Lucy pabalik ng Maynila at inihatid ako sa bahay ng mga magiging amo ko. Isang malaking bahay sa Alabang ang aming pinuntahan. Pinatunog ni Aling Lucy ang doorbell at lumabas ng bahay ang isang ginang. Pinakilala ko ni Aling Lucy kay Ma'am Lori, ang aking magiging amo. Pinatuloy niya kami sa loob ng kanyang bahay at ipinakilala sa asawa niyang si Sir Robert. Eileen, talaga bang sanay ka sa mga gawaing bahay? Tanong sa akin ni Ma'am Lori. Opo ma'am, sanay na sanay po ako. O sige, sa ngayon ituturo ko muna sa iyo ang magiging kwarto mo. Siguradong pagod ka sa biyahe. Bukas na kita tuturuan ng mga dapat mong gawin dito sa bahay. Kinabukasan ay itinuro sa akin ni Ma'am Lori ang aking magiging daily routine sa kanilang tahanan. Madali ko namang natutunan ang aking trabaho kaya tuwang-tuwa ang aking mga amo. Parehong mga negosyante sina Ma'am Lori at Sir Robert. Tuwing umaga ay inihahanda ko ang kanilang almusal bago sila pumasok sa opisina. Mayroon silang 2 anak. Isang lalaki at isang babae na parehong nag-aaral sa kolehiyo. Pero tuwing weekends at bakasyon lang umuwi ang mga to.
Sa likod naman ng bahay ng aking mga amo ay mayroong isang mini house kung saan nakatira ang driver nilang si Manong Brian. 46 years old at halos 20 years nang naninilbihan kina Mama at Sir. Mabait at palabiro si Manong Brian. Bukod sa pagiging driver, ay siya rin ang hardinero sa malawak na bakuran ng aming mga amo kung saan maraming mga nakatanim na halaman. Makalipas ang 2 taon, December 2014. Dinala ko ni Ma'am Lori at Sir Robert sa isang mamahaling restaurant upang mag-celebrate ng aking 18th birthday. Mababait talaga ang aking mga amo at maayos ang pakikitungo nila sa akin. Malaki na rin ang pinagbago ko mula nung magtrabaho ako dito sa Maynila. Kung dati ay mga lumang damit lang ang isinusuot ko, ngayon ay nakakabili na ako ng mga bago tuwing day off ko. Pumuputi na rin ang kutis ko dahil nakakagamit na rin ako ng mga whitening soap. Nakakapag-ipon na rin ako ng pera mula sa aking sweldo, kaya naman matapos ang birthday ko ay naisipan kong bumili ng sarili kong cellphone. Bago magpasko ay pinayagan ako ng mga amo ko na umuwi ng probinsya. Sobrang saya ko na makita ang aking mga kapatid. Natutuwa ako na nasa maayos silang kalagayan at nakakapag-aral ng high school. Binisita ko rin si Aling Nena sa kanyang karinderya at masaya siyang makita ko. 4 na araw ako sa Quezon bago muling bumalik ng Maynila. Pagbalik ko sa Maynila ay nagkaroon ako ng bagong libangan. Kung dati ay panunood lang ng mga teleserye ang libangan ko, ngayon ay nakikiconnect na ako sa wifi ng mga amo ko para makapag-internet sa aking cellphone. Nagkaroon ako ng mga textmates na lalaki. Nakakatuwa dahil may mga nakakausap na akong ibang tao bukod sa mga kasama ko dito sa bahay. Pero ang mga textmate ko rin ang nagturo sa akin na mag-search ng mga hindi pang karaniwang video sa internet gamit ang aking cellphone na talagang nagbibigay init sa aking malamig na gabi. Dito ko na nadiskubre at dito ako namulat sa kakaibang mundo. Nahumaling ako sa panunood ng mga to hanggang sa natutunan ko na kung paano gumawa ng kapilihan sa sarili habang nakahiga sa kama at nakababa ang aking manipis na shorts. Natutunan ko na rin kung paano makipaglandian sa mga textmate kong lalaki. Halos gabi-gabi ay tinatawagan nila ako at kung ano-anong kabastusan ang pinag-uusapan namin hanggang sa parehas na naming iniisip at ini-imagine ang isa't isa habang magkausap sa phone. Isang gabi, naisipan kong sumali sa isang chatroom. Nag-register ako at ginamit ang codename na Miss Honeybee. Maraming mga lalaki ang gustong makipag-chat sa akin, pero hindi ko naman sila kayang reply ang lahat. Dito ko nakilala si Racer04. Mabait at palabiro si Racer04. Marami siyang kwento, kaya hindi ako nababagot pag siya ang kachat ko. Nalaman ko rin na pareho pala kaming nandito sa Alabang, pero hindi pa namin agad sinabi sa isa't isa ang aming mga address. Kahit ang mga tunay naming pangalan, ay hindi rin namin agad sinabi sa isa't isa, para bang may pa-mysterious effect. Minsan habang nagka-chat kami, ay biglang napagpukaw ang usapan namin sa usapang kama. May experience ka na ba sa lalaki? Tanong niya. Wala pa eh. Medyo nahihiya ako na magsagot. Ganun ba? Sa bagay, 18 ka pa lang naman. Pero may alam ka naman na sa bagay na yon, di ba? Oo. Madalas ka akong manood sa internet eh. Pili akong sagot. Wow, mahilig ka palang manood. Pero sana makita ko yung katawan mo. Gusto mo ba? Pwede naman pero hindi ko ipapakita ang mukha ko Talaga? Sige ba? Agad kong kinalas ang mga suot ko at kinuhaan ng pictures ang aking kabuuan at sinend sa aming private chatroom. Pinakita ko sa kanya ang aking nakakaakit na katawan
habang bahagyang nakabukas ang aking mga binti paharap sa kamera. Wow! Grabe ka, ma'am. Ang sexy mo pala. Lalo akong nasabik sa'yo. Litanya niya. Thank you, pero dapat mag-picture ka rin para patas. Sabi ko naman. Sige ba? Yun lang pala eh. Agad na nag-send siya ng mga photos niya. Isang lalaki na may matipunong katawan at kayumangging balat ang nakita ko sa mga larawan. Tulad ko ay hindi rin niya pinakita ang kanyang muka. Pero bigla akong nakaramdam ng matinding uhaw at takot na bumalot sa aking pagkatao nang mapansin ko kung gaano siya nabiyayaan bilang lalaki. Napawaw na lang ako sa aking isipan. O, anong masasabi mo? Tanong niya. Grabe pala yan? I mean, ang macho mo? Nauutal kong sagot sa kanya. Doon na nga nagsimula ang lahat. Hindi nagtagal ay unti-unti na rin nahulog ang loob ko sa kanya. Kahit pa inamin niyang 47 years old na siya at biyudo na. Ang mga anak naman niya ay may sariling pamilya na rin sa malayo. Isang gabi, habang magka-chat kami ay bigla niyang sinabi na gusto raw niyang makita ang mukha ko. Handa na rin daw siyang ipakita ang mukha niya sa akin. Pumayag naman ako at halos sabay pa kaming nag-send ng pictures ng mga mukha namin. Ngunit laking gulat namin sa aming natuklasan. Eileen? Ikaw pala yan? Gulat na sambit niya. Wala akong kamalay-malay na ang lalaking kachat ko gabi-gabi at kasama ko sa mainit na usapan ay walang iba kundi ang driver at hardinero ng amo ko na si Manong Brian. Hindi ko na nagawang mag-reply pa sa mga chats ni Manong. Hiyang-hiya ako sa kanya. Ang bilis rin ng tibok ng puso ko. Halos hindi ako nakatulog nung gabing yun. Paano ko pa haharapin si Manong matapos kong ipakita sa kanya ang lahat ng itinatago ko sa sarili? Kinabukasan ay aksidenteng nagkita kami sa kusina nung kumuha siya ng almusal. Pero hindi ko siya pinansin. Hindi ko nga siya magawang tingnan dahil sa sobrang hiya. Nagte-text din siya sa akin buong araw pero hindi ako nagre-reply. Pagsapit ng gabi ay muli na naman kaming nagkita ni Manong Brian sa kusina pero hindi ko pa rin siya pinansin. Hanggang siya na mismo ang lumapit sa akin. Eileen, mamaya tatawagan kita. Kausapin mo naman sana ako. Wika niya at umalis na matapos kumuha ng hapunan. Nung matapos na ako sa mga gawaing bahay, ay dumiretso na ako sa aking kwarto at naligo. Paglabas ko ng banyo, ay sakto namang tumatawag sa phone ko si Manong. Hello Manong Brian. Hello Eileen. Buti naman at sinagot mo ang tawag ko. Sorry pala sa nangyari, pero hindi ko naman inakala na ikaw pala si Miss Honeybee. Sorry din po. Hindi ko rin naman kasi akalain na ikaw din na yung kachat ko eh. Pero Eileen, sana naman huwag mo naman akong iwasan. Pasensya ka na Manong, sobrang nahihiya lang kasi ako sa'yo. Lalo't nakita mo yung lahat-lahat sa akin sa picture. Ah, yun ba? Nakita mo rin naman yung akin, di ba? Di patas lang tayo, kaya huwag mo nang isipin yun. Okay Manong, sagot ko sa kanya. Pero sana naman, maibalik pa natin yung dati nating samahan Eileen. Ang sabi niya. Anong ibig mo sabihin Manong? Ang ibig kong sabihin, ituloy na lang natin yung mga nasimulan natin bilang mag-chatmate. Total naman alam naman natin yung lihim ng isa't isa. Sigurado ka ba dyan Manong Brian? Oo Eileen, sana okay lang sa'yo. Hindi ko naman kasi basta nalang makakalimutan yung pinagsamahan natin bilang magka-chat. Yung mga panahong pinapainit natin yung malalamig na gabi natin. Kahit sa chat at call lang, diba? Manong Brian, ako rin naman, hindi ko basta nalang makakalimutan ang lahat ng yun. Eileen, pwede ba kitang puntahan dyan sa kwarto mo? Gusto kasi kitang makita ngayon eh. Sige Manong. Sa puntong yun ay hindi na nga ako nakatanggi pa sa gusto ni Brian. Siguro dahil gusto ko rin.
Siguradong sa pintuan sa likod ng bahay dadaan si Manong Brian. Pero nakalak na yun, kaya pinuntahan ko muna upang buksan. Pagkatapos ay bumalik na akong muli sa aking kwarto at naghintay. Maya-maya pa ay may biglang kumatok sa aking kwarto. Agad akong lumapit sa pinto upang buksan yon at nakita ko si Brian na nakatayo sa labas ng silid ko. Nakashort lang siya at walang pangtaas. Nakalimutan ko na ring magbihis at nawala sa isip kong nakatapis lang ako ng tuwalya. Nakatitig lang sa mukha ko si Manong Brian at ganun din ako sa kanya. Nang bigla niya akong lapitan at matamis na hinalikan sa labi. Nagulat ako sa ginawa niya pero hindi ko siya magawang itulak. Para bang gusto ko rin to. Gusto ko rin tumugon sa kanya. Nang kumalas kami sa isa't isa, ay nagtungo kami sa loob ng aking kwarto at isinara ang pinto. Agad inalis ni Manong Brian ang tuwalyang nakatabi sa akin at kasunod na ibinaba niya rin ang aking short. Bahagya siyang natulala sa akin at tila hindi makapaniwala. Nang mahimasmasan ay inihiga niya ako sa kama at pinagmasdan namin ang isa't isa. Tinignan niyang mabuti mula mukha ko pababa bago siya dumagan sa akin ng tuluyan. Napayakap ako sa kanyang bewang. Manong Brian, mahal na yata kita. Malambing kong bulong sa kanya. Mahal din kita, Eileen, at akin ka na ngayon. Bumilis ang tibok ng puso ko ng oras na yun, hanggang sa lumapat ang kanyang labi sa aking leeg, paakyat sa aking mga labi, at dahan-dahan siyang bumaba at ibinukas ang aking mga binti. Bumungad sa harap ni Manong Brian ang pinakaiingatan ko na tanging siya pa lang ang makakauna. Huwag kang masyadong maingay, baby, ha? Baka marinig ka ni na mama at sir. Wika ni Manong Brian. Napatungo na lang ako dahil sa kaba at excitement. Sa puntong yun ay tuluyang naglaro ng apoy si Manong. Napapikit na lang ako at hinayaan ko siyang gawin ang nais niya. Maya-maya ay unti-unti akong napakapit ng mahigpit sa braso niya nang tuluyan niyang makuha ang gusto niya sa akin. At sa puntong yun ay tila napadpad ako sa kawalan. Tiniis ko ang lahat dahil siya ang first time ko. Hanggang sa tuluyan ko na ring matamasa ang tunay na alapaa. Para kong hihimatayin sa nakakabaliw na tinatamasa. Matapos niya akong pagsawaan ng halos isang oras, ay tuluyan kaming nakarating sa ruro. Yumakap siya sa aking likuran habang hingal na hingal. Eileen, mula ngayon, girlfriend na kita, baby ko. Oo naman, Manong. I mean, baby ko, malambing ko ring sagot sa kanya. Maya-maya lang ay hindi namin namalayan na nakatulog na kami ng mahimbing at magkayakap. Mag-alas 5 na ng umaga nung ginising ako ni Brian at sinabi niyang babalik na siya sa kanyang kwarto at baka makita pa siya ng mga amo namin. Nang mga sumunod na gabi, ay madalas na niya akong puntahan sa aking silid. Iniiwasan rin niyang mabuntis ako dahil baka masira ang trabaho naming dalawa. Makalipas ang mahabang panahon, nalaman kong nagsinungaling pala si Brian sa akin. Dahil ang kwento niya sa akin ay biyuto na siya. Yun pala, buhay pa ang misis niya sa kanilang probinsya. Nasaktan ako dahil minahal ko siya kahit pa sobrang tanda niya para sa akin. Simula noon ay nakipaghiwalay ako sa kanya para makaiwas sa gulo. Well, kahit ganoon ang nangyari, ay nagpasalamat pa rin ako kay Manong sa hindi malilimutang karanasang ibinigay niya sa akin na hanggang ngayon ay parang hinahanap-hanap ko pa rin. Hanggang dito na lang po ang ating story. Huwag pong kakalimutan na suportahan ang ating channel. I-subscribe at i-like ang ating YouTube channel. Ako si Charm, 39 years old. Maganda raw ako, sexy din, maputi, at higit sa lahat, single. May stable job na rin ako at nakapagpatayo na ng sariling bahay. Puro aral kasi ako noon, straight student. Then lister hanggang makagraduate as cum laude.
May kaya rin naman ng parents ko kaya hindi ko na need mag-abot sa kanila. Solo ko ang sweldo ko tapos naging career-oriented na rin after college. Ngayon, isa na akong manager sa isang international clothing line. Masasabi kong may maayos akong sahod. May 2 kotse at munting bahay na itinuturing kong aking palasyo. Ngunit nagising na lang ako isang araw na parang may kulang sa aking sarili. At bigla kong naisip, tumatanda na pala ako at wala pang nakakarelasyon na seryoso. Meron naman akong naging mga boyfriend nung college ako pero puro short time lang din at hindi ko sineryoso. Then after that, and that's it. Karanasan sa kama, syempre meron na rin akong konting experience. Second college boyfriend ko ang nakauna sa akin iniingatang dangal bilang babae. Tapos, naisuko ko rin ang katawan ko sa isang matanda dati. Pero minsan lang yun. Takot rin kasi ako sa commitment. Kaya okay na ako na may tumutugon sa uhaw ng katawan ko paminsan-minsan. Marami na akong napundar. Get some few investment na rin. Ewan, bigla ko nalang naisip na bakit nga ba hindi pa ako mag-settle down. Na bumuo ng isang pamilya na masasabi kong akin. Anyway, isa na namang panibagong araw. Kaya bumangon na lang ako. Naligo at nag-prepare na para pumasok sa trabaho. Manang Linda, asan si Badong? Si Manang Linda ang kasambahay ko at si Badong naman ang houseboy. Pareho silang uwian kasi ayaw ko nang may kasama sa bahay sa gabi. Lalo at madalas late na akong umuwi. Plus minsan, may kasama pa akong boylet. Nakakaya naman kay Manang Linda na itunuturing ko na rin na kamag-anak. Ay, baka malate ng dating ma'am. May lalakarin daw eh. Hindi po ba nagsabi sa inyo? Sagot ni Manang Linda habang naglilinis sa sala. Maya-maya ay may pumasok na may kaitiman na lalaki. Nasa 24 to 26 siguro ang edad. Matipuno ang katawan. Halatang batak sa trabaho. Sorry po ma'am, nalate ako ng dating. May pinuntahan pa po kasi akong importante. Halata ang Bisaya accent sa nahihiyang boses ni Badong. Okay lang, yung ilaw sa CR ko sa room, pakicheck mo ha. Namatay kanina eh, baka pundi na. Tapos yung in-order kong cabinet, paki-install sa guest room. Pagkasabi noon ay lumabas na rin ako ng bahay. Sumakay sa aking kotse at pumunta na rin ng office. Nagkataon na may office party ng araw na yon. Karamihan sa mga office mates ko ay kasama ang kanilang mga asawa. Yung iba kasama pa ang anak nila. Nakaramdam ako ng kaunting inggit. Lalo at nakikita ko kung gaano sila kasaya. Natutuwa rin ako sa mga cute na bata. Kung pwede lang magkaroon ng baby without the hassle of making and giving birth, baka ginawa ko na. Ayoko rin namang mag-ampon. Siyempre, gusto ko galing sa sarili kong laman at dugo. Tipsy na akong nakauwi ng gabi na yun. Kahit ganoon ay maayos kong naipark ang kotse ko at nagmadali akong nagtungo sa pinto. Masusuka kasi ako kaya nagmamadali akong makarating ng CR. Kaso, may bumangga sa akin pagpasok ko ng pinto. Sinalo niya ako bago pa ako matumba. Dama ko ang muscle niya sa braso. Pero nagulat lang ako nang bigla niya akong halikan sa labi. Nabigla man, gumanti na rin ako. Kahit hindi ko pa kilala kung sino ang mapangahas na yun. Wow ha, magaling siya. Sinubukan ko siyang tingnan pero patay ang ilaw. Plus tipsy nga ako so hindi ko maaninag ang facial features niya. Kahit na medyo pansin ko ang suot na long sleeve polo, may kurbata pa, naisip kong isa siguro sa mga binatang office mate ko na baliw sa akin. Sino ka? Bulunggo. Hindi siya kumibo at inakay ako patungo sa loob ng bahay. Pagdating sa hagdan, tungo sa second floor kung nasaan ang aking room, ay bigla niya akong binuhat. Biglang naramdaman ko ang pagkakampante at security sa kanya. Parang bata akong kumapit at hinayaan siya kung saan niya ako gustong dalhin. Sana sa langit. Naramdaman ko na lang ang malambot kong kama sa aking likuran. Kasunod ang bigat ng kanyang katawan na dumagan sa akin. Gusto kita, Charm.
Mahal kita. Malambing niyang bulong sa akin. Para akong matutunaw sa kilig ng oras na yun. Nakakamiss namang makarinig ng ganong katagal sa isang lalaki. Yung feeling na pinapadama na mahal niya ako. Wala na. Sumuko na ako. Kahit sino man tong lalaking to, sa kanya ako ngayong gabi. Marami na akong nakasalo sa kama, pero napakabihira akong marinig ang salita na yun. Bahala na, papaangkin na lang ako sa estranghero na to. Nang dumampi ang maalab niyang labi sa akin, ay walang tutol ko tong tinanggap. Sinalubong ko pa at maalab na tinugunan. Mahusay ang lalaking to, sabi ko sa aking isip. Sa halik pa lang niya ay may kung anong kiliti na ang bumalot sa aking pagkatao. Maya-maya pa'y bumaba siya sa aking leeg at para akong hihimatayin sa kanya. Napamura na lang ako ng mahina pero alam kong dinig niya yun. Naramdaman kong kinakalasta niya ang strap ng aking underwear. Bahagyang itinaas ang blouse ko at bumungad ang aking buong harapan sa kanya. Napakaganda mo, Charm. Matagal ko nang pinapangarap na mangyari to. Hindi ko halos pinansin ang kanyang sinabi. Sa isip ko'y gawin na lang niya ang gusto niya. Magpakasawa siya buong gabi kung gusto niya. Maya-maya ay dali-dali niyang hiniklat ang aking pangbaba. Sa puntong yun ay tuluyan na nga bumungad ang aking kabuuang ganda sa kanya. At sa isang iglap, ay hindi ko napansin kusa na palang ibinukas ang aking mga hita para sa kanya. Hinila ko siya at niyakap ng mahigpit. At kasabay ng aking pagbigit ay ang tuluyang pag-uga ng matibay na kama. Tuluyan kaming nagtampisaw at nagpakasasa. Halos mayanig ako sa gigil niya. Napakagatlabi at napakapit ako sa kanyang braso sa tindi ng alapaap na tinatamasa. Para akong hihimatayin sa kanya. Hindi ko akalaing sobrang napiyayaan siya bilang lalaki. Sa lahat ng pinagbigyan ko ay sa kanya lang ako nabaliw ng ganito. Kahit magkatapat ang aming mga mukha, ay masyadong dimang light sa room ko. Bukod pa sa pagkahilo sa alak at sabik, kaya't hindi ko siya mamukaan. Sa kabila nun ay pansin ko ang karahasan niya at masamang intensyon. Gusto niya akong lubusin ng magdamag at halos ayaw niyang paawan. At isang iglap pa ay hindi ko inaasahang gagawin niya yun. Pero huli na ang lahat. Parehas na naming narating ang luro. Kahit nakainom ako ay bigla akong natauhan. Sinipa ko siya kaya't bumagsak siya sa kama. Hayop ka? Hindi ka nag-iingat? Paano kung mabuntis ako? Inis kong sambit. Bigla ring nag-iba ang ekspresyon ng lalaki. Tila namutlato at natigilan. Nang makabawi ng tino ay nagmamadali nitong dinampot ang kanyang mga gamit at patakbong lumabas ng kwarto ko. Umabol naman ako kahit wala akong suot. Gusto kong kilalanin ang lalaking maaaring makadisgrasya sa akin. Hoy gago! Saan ka pupunta? Sigaw ko at naplingon ng lalaki. May ilang gamit na bitbit niya ang nalaglag kaya sinubukan ko siyang lapitan bago pa niya yon madampot. Pero tila ayaw niya na makilala ko siya at mabilis ding tumakbo palabas ng bahay. Wala na akong nagawa kundi hayaan siya. Binuksan ko ang ilaw sa loob ng bahay para muling umakyat sa aking kwarto. Lumingon sa orasan. 12:00 na pala. Paakyat na ako nang may napansin akong gamit sa may hagdan. Isang sapatos, kanang bahagi, size 11. Itinabi ko na lang yun at muling pumasok sa aking kwarto. Itinuring ko na lang na isang panaginip ang nangyari at saka natulog. Makalipas ang ilang araw ay bumalik normal na ang buhay ko. Manang Linda, pakisabi naman kay Badong na barado ata yung lababo sa CR ko. Ay ma'am, hindi po ba nagsabi sa inyo? Nung isang araw pa po umuwi ng probinsya si Badong. Nakagraduate na kasi siya ng college, kaya doon na yata balak manirahan. Sabi niya magpapaalam siya sa inyo. Laitaan niya ni Manang Linda. Ano ba naman yan si Badong? Hindi man lang nagpaalam? Paano ngayon yan, Manang? Bali wala akong sabi. Para sa akin ay hindi naman importante si Badong. Si Manang Linda lang din naman ang nagreto na kunin ko siya para sa mga gawaing panlalaki sa bahay.
At katulad ng dati, ako lang mag-isa. Hindi ko mapigil makaramdam ng lungkot. Nakahiga lang ako sa kama habang nagmumuni-muni. Hindi ko pa rin makalimutan ang lalaking estranghero. Ang lalaking huling nakatikim sa akin. Misteryoso sa akin kung sino siya at sa totoo lang, parang hinahanap-hanap ko ang nangyari sa amin. Napahaplos na lang ako sa aking puson at pumailalim sa aking short at kusang tumugon mag-isa sa aking pangangailangan. Lumipas ang isang buwan, pansin ko na parang nagiging sakitin ako. Lagi na lang akong matamlay at masama ang pakiramdam ko, kaya nagpa-check up ako. Congrats ma'am, buntis kayo. Nakangiting sambit ng doktor. Nakauwi na ako pero parang paulit-ulit ko pa rin naririnig ang sabi ni Doc. Buntis ako. Shit, sino kaya yung lalaki na yun? Nabuntis pa ako? Ay, gaga ka din talaga eh. Si isang I love you na alam kong hindi naman totoo, bumigay na ako. Saan ko ngayon nahagilapan ng lalaking yun? Naisip ko ang sapatos na itinago ko. Yun lang ang tanging pagkakakilanlan ko sa ama ng aking magiging anak. Sa bagay, okay lang naman na maging single mom ako. Stable naman ako financially. Kaso, paano ko to sasabihin sa mga magulang ko? Panigurado, sermon ako kay papa nito, kahit magko-40 na ako. Parang malungkot kayo, mama. Anong problema? Putol ni Manang Linda sa aking pag-iisip. Nag-isip muna ako kung sasabihin ko ba kay Manang ang problema ko. Buntis ako, Manang. At kinuwento ko na kay Manang Linda ang buong istorya ng aking problema. Para pala kayong nahitan ran, ma'am, sabi ni Manang matapos marinig ang kwento ko. Hindi naman, Manang. Ginusto ko naman din yung nangyari. Kaso yung gago, nasama palang balak gawin. Hindi pa man tuloy pinapanganak ang anak ko, wala ng ama. Naku si Badong, ma'am. Payag sana yung maging tatay ng anak mo. Crush na crush ka nun eh. Matabil na kwento ni Manang. Ewan, bigla akong kinutuban dahil baka siya ang siraulo na lalaki na nagpakasawa sa akin ng gabing yun. Kinuwento ko ang araw na huli kong nakita si Badong. Halos sakto. Tapos nun, hindi na kami nakita. Saan ang province nila Badong, Manang Linda? Tanong ko. Ang haba ng biniyahe ko. Bumaba ako ng taxi at nagbayad ng tricycle. Nasa harap ako ng isang lumang bahay. May mga ilang ngala na usyosero na nakatingin sa akin. Marahil sa suot ko, kaya nakuha ko ang atensyon nila. Halatang hindi ako taga roon. Tao po, sigaw ko sa labas ng bakod ng bahay. Tama naman siguro ang address na binigay ni Manang. Sino po sila? Tanong ng batang lumabas ng bahay. Nandyan ba si Badong? Ma'am, anong ginagawa niyo dito? Lumabas na rin ng bahay si Badong. Hindi ko alam pero bigla na lang akong kinabahan nang makita ko siya. Noon ko lang din napansin na may itsura pala si Badong. Matangkad, matipuno ang katawan, kayo manggi ang balat, lalaking lalaki ang tindig. Kinilig ako pero hindi ako nagpahalata. Pwede papasukin mo muna ako? Ang init-init kaya dito. Masungit kong sabi sa lalaki. Nakatayo ako sa harap nilang lahat. Tila maamong tupa ang pamilya ni Badong. Nandoon ang kanyang nanay at tatay pati na ang ilang kapatid. Badong, sa'yo ba to? Tanong ko sabay pinakita ang isang pirasong sapatos. Hindi agad sumagot si Badong. Tumayo to at may kinuha sa kanyang kwarto. Kumabog ang dibdib ko nang makita ko ang kanyang kinuha. Ang kapares ng sapatos. Sinuot niya yon at kinuha sa kamay ko ang kapares. Tsaka sinuot din. Siya nga. Siya ang estrangherong lalaki. Sorry po, Ma'am Charm. Matagal ko na po kayong gusto kaya ako nagawa yun. Gusto ko lang sanang magpaalam sa inyo noon. Kaya ako naroon. Kaso hindi po ako nakatiis. Nang makita ko kayong parang lasing, sinamantala ko yung sitwasyon. Nagawa ko lang po yun dahil mahal ko kayo, ma'am. Mahal po kita, Ma'am Charm. Mahababang paliwanag ni Badong keso handa daw siyang makulong dahil sa ginawa niya. Gusto raw niyang pagdusahan ang mga nagawa niyang kasalanan sa akin, etc. etc. Lumipas ang taon. I love you, Charm.
Sabay halik sa akin ng lalaking to. Sinalubong ko ang halik ng mister ko. Salamat sa Diyos at maluwalhati akong nakapanganak. Nasa gitna naming magkasawa ang baby boy namin. Wala akong pagsisisi sa naging desisyon ko. Minahal ko na rin ang lalaking to. Siya na ang pag-ibig na matagal ko na ginahanap. I love you to Badong. Sagot ko at nabuhay kaming isang masayang pamilya.